Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Matagumpay ang sinagawang 2025 midterm elections sa Cordillera ayon sa COMELEC at sa pulisya. Ilang isyu ang naitala ngunit agad namang natugunan. Batay sa assessment ng COMELEC, nagkaroon lamang ng pagkaantala sa transmission ng election results. Barangay elections, susunod na tututukan ng komisyon. Narito ang ulat ni Reggie Cawis. Pangkalahatang naging mapayapa ang May 2025 national and local elections sa Cordillera ayon sa pulisya. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, walang naitalang kaso sa mga lalawigan sa rehiyon maliban sa Abra na nakapagtala ng isang kaso ng shooting incident at 2 mauling incident. Sinabi ng PNP na ang mapayapang halalan ay dahil na rin sa kooperasyon at pakikipagtulungan ng mga mamamayan. We also attribute to the cooperation of the people na agad-agad silang nagre-report, kaya kung may nakikita sila, kaya na i-stop natin kaagad yung supposed to be crime na magaganap. Ayon naman sa COMELEC, matagumpay ang halalan sa Cordillera, maliban sa ilang isyu na agad namang natugunan. Batay sa kanilang assessment, naging mas matagal ang transmission sa resulta ng botohan ngayon kung ikukumpara sa nakaraang eleksyon. Siguro yun ang part na magiging assessment natin is ano kayang nangyari, kasi parang mabagal pa rin kung tutuusin. Unlike nung 2022 elections, bigan yung gamit natin pero mabilis talaga siya. So siguro yun kailangan pa part ng assessment natin is parang nagkaroon tayo na aberya sa transmission. Pinasalamatan naman ni Director Torres ang mga naging bahagi ng matagumpay na halalan sa Cordillera Region. Number 1, magpapasalamat kami sa lahat ng mga botante ng Cordillera Administrative Region na despite sa mga challenges sa pagpapatakbo at pag-prepare sa election, they exercise the right to vote. Pagkatapos matrabaho ang lahat ng ukol sa national and local elections, sunod namang tututukan ng COMELEC ang barangay elections na isasagawa sa Disyembre ngayong taon. Magkakaroon din ng voter registration sa darating na Hulyo. Reggie Cawis para sa PIA News Cordillera. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Military Academy Siklablaya Class of 2025. Bukas, May 17 ay magtatapos ang 266 cadets na miyembro ng Siklablaya o sundalong isinilang nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Ang naturang bilang ay binubuo ng 212 na lalaki at 54 na babae. 137 sa kanila ang papasok sa Philippine Army, 58 sa Philippine Air Force at 71 sa Philippine Navy. Samantala, siniguro ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagbibigay ng kaukulang suporta kung kinakailangan. Ngayong araw at sa May 18 ay naka-blue alert ang Cordillera RDRRMC Emergency Operations Center at sa May 17 na isa sa ilalim ito sa red alert. Patuloy ang mga hakbang ng Regional Development Council upang mapaunlad ang ekonomiya ng Cordillera. Sa second quarter meeting ng Sectoral Committee on Economic Development ng Regional Development Council nitong Miyerkules, tinalakay nila ang iba't ibang economic development issues ng rehiyon. Sa naturang pagpupulong, inendorso ng committee ang mga economic sector priority projects upang mapabilang sa priority projects ng Cordillera sa ilalim ng Regional National Investment Program Dialogue 2025. Pinag-usapan din ang RDC-PSR National Convention Resolution na humihikayat sa Kongreso na amyendahan ang Philippine Mining Act of 1995. Nagbigay din ng updates ang iba't ibang ahensya ukol sa kanilang mga programa para sa ikauunlad ng rehiyon. Ang Sectoral Committee on Economic Development ay binubuo ng kinatawan ng mga regional line agencies at pribadong sektor. Pinangunahan ng DILG Cordillera ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng iba't ibang national government agencies at local government units para sa pagtatag ng Regional Ease of Doing Business Coordinating Team. Layunin ng kolaborasyon na mapaunlad ang kahusayan at pagkaepektibo ng mga business transactions sa local level. Sa pamamagitan ng kasunduan, sisiguruhin ng mga kaukulang ahensya ang pagsunod ng mga pamahalaang lokal sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Iminamandato ng batas ang pagpapabilis sa mga proseso, pagbawas ng bureaucratic delays at gawing mas accessible at efficient ang pagkikipagtransaksyon sa mga tanggapan.
Isinagawa ang inaugurasyon at turnover ng natapos na school building sa Miguel Palispis Integrated School sa Tabaan North, Tuba, Benguet, kamakailan. Kabilang sa natapos ang one-story school building na may 4 na classrooms at ang pagkumpuni sa 7 existing classrooms. Binigyang diin ni DepEdCa Regional Director Stella Carino ang pagpapalawak pa sa akses sa di-kalidad na edukasyon, particular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Aniya, ang mga napaunlad na pasilidad ay hindi lamang magpapaganda sa learning environment kundi magsisilbi ring inspirasyon sa academic excellence at mataas na graduation rates. Ang proyekto ay napunduhan ng 27 million pesos sa ilalim ng Last Mile Schools Program 2023 Batch 2. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines ang paglalantad sa ilang historical markers sa Mountain Province, kamakailan. Bahagi pa rin ito ng Landas ng Pagkabansang Pilipino na proyekto ng komisyon. Detalye mula kay Valerie Jane Taguba. Pinasinayanan ng National Historical Commission of the Philippines, katuwang ang provincial government at mga pamahalaang lokal, ang mga historical markers sa bayan ng Tadjan, Sagada at Bontoc. Kabilang narito ang historical markers na Kayan sa Barangay Kayan West at ang Tadjan sa Barangay Poblasyon sa Tadjan. Ang dalawang markers ay bahagi ng Landas ng Pagkabansang Pilipino 1899 to 1901 series of markers na bumabakas sa ruta ni Presidente Emilio Aguinaldo at ang unang republika ng Pilipinas kasabay ng pagpapanatili nila sa soberanya ng bansa sa Philippine-American War. Binuksan din ang historical marker na Sagada Landas ng Pagkabansang Pilipino 1899 sa junction ng Tutupan Road at Sagada Busaud Road sa Barangay Antadaw. Sa Sagada dumaan ang grupo ni Aguinaldo matapos makarating sa kanila ang balita ng sakripisyo na ginawa ni General Gregorio del Pilar at ang pwersa nito sa Battle of Tirad Pass. Pinasinayanan din ang historical markers na Bontoc, Talubin, Ambayuan at Bundok Police. Sa Bontoc nagtago ang tropa ni Aguinaldo kasunod ang Battle of Tirad Pass. Mula rito ay dumaan sila sa Talubin, Ambayuan o Bayo sa kasalukuyan at sa Mount Police patungo sa Banawe, Ifugao. Ang pagpapasinaya sa mga historical markers na Landas ng Pagkabansang Pilipino ay bahagi ng flagship project ng 125th anniversary ng Philippine Independence and Nationhood 2023-2026. Ito si Valerie Jane Taguba ng PIA Mountain Province para sa PIA News, Cordillera. Ipinagdiwang ng Reception and Study Center for Children sa Wangala, Trinidad, Benguet ang kanilang 35th founding anniversary nitong Huwebes. Mga nagawa ng center upang matulungan ang mga bata, ibinahagi. Narito ang report. Iba't ibang mga ahensya at stakeholders ang aktibong dumalo sa selebrasyon ng 35th anniversary ng Reception and Study Center for Children sa Wangala, Trinidad, Benguet. Ayon kay DSWD Secretary Janet Armas, ang nasabing selebrasyon ay nagpapakita ng patuloy na pagtutulungan ng gobyerno at mga partners nito para sa mga kabataan. It is our principle guiding us in working, in thinking, in strategizing, and even as a way of life, hopefully. At the core of our mission to protect children lies a fundamental principle, the best interest of the child. This anniversary and reunion is not just about years. It is about lives. Thousands of children have passed through our doors over the last 35 years. Each one came with a story. Some with sorrow, many with silent pain. But they also came with hope. And they found something here that changed everything. They found you. Naging malaking tulong naman sa buhay ni Teacher Ryan Gayagay ang RSCC. There was a library where I spent so much time reading, and there were encyclopedia and other books, and
I believe that it's there that I developed my love for reading, which affected also my choice of career. And naging idol ko si Abraham Lincoln because I was reading the lives of the American presidents in those encyclopedia. And other stories that I read. Ang RSCC ay isa sa mga centers and residential care facilities na pinapangasiwaan ng DSWD. Layunin nito na mabigyan ng proteksyon at rehabilitation services sa pamamagitan ng temporary residential care ang mga neglected, abandoned, abused at exploited children. Iginawad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang 4-year college scholarship sa 13 na incoming college students sa lalawigan ng Ifugao. Sila ang ikalawang batch na benepisyaryo ng BIFAR Fisheries Scholarship Program sa ilalim ng component Fisher-Folk Children Educational Grant. Ang mga naturang estudyante ay kukuha ng kursong Bachelor of Science in Fisheries para sa school year 2025-2029. Layunin ng Fisheries Scholarship Program na mapalakas ang mga kabataan sa fisheries and aquatic sector sa pamamagitan ng edukasyon at training. Layunin din ito na suportahan ang small-scale fisher folk sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga anak na makatapos ng pag-aaral. Upang matulungan sa kanilang pangkabuhayan ang tribo ng Aita sa San Jose Pudtol, Apayao, isinagawa ng DTI sa pamamagitan ng Negosyo Center sa Pudtol ang training on basket making para sa mga ito. Tampok sa training ang professional designer na si Silverio Lagan Jr. kung saan binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagdaragdag ng value sa finished products. Ipinakita rin ito ang mga innovative techniques sa pagdisenyo ng mga baskets. Sa nasabing training, nagkaroon ng hands-on session ang mga partisipante at nakagawa sila ng naggagandahang mga baskets. Nagpasalamat naman ang mga partisipante sa kanilang mga natutunan at umaasa sila na magagamit nila ito sa pagpapaunlad pa ng kanilang mga produkto at pagpapataas pa ng kanilang kita. Binuksan ang Agri-Trade Fair 2025 kadiwa ng Pangulo sa Igorot Garden, Baguio City. Ito ay bilang pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month na may temang makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Nabigyan ng pagkakataon ang mga urban farmers ng lungsod na maibenta ang kanilang mga produkto. Kabilang sa mga tampok dito ang iba't ibang sariwang prutas at gulay, processed at organic products at iba pa. Hinihikayat ng City Veterinary and Agriculture Office ang publiko na suportahan ang kadiwa ng Pangulo hanggang May 26, 2025. Nagsagawa ang Baguio City Public Library ng Math and English Festival bilang pagtatapos sa libreng Math and English tutorial sessions na isinasagawa tuwing Sabado. Sa aktibidad, isinagawa ang kompetisyon sa educational games gaya ng Geometric Bingo, Scrabble at Spelling Bee. Gumawa si Math Teacher Adonis Tugana ng Geometric Bingo upang mapatas ang partisipasyon ng mga estudyante at mapalakas ang mathematics concepts. Nagpasalamat naman si City Librarian Esther Tuahayna Pablo kay Tugana at sa mga student assistants sa kanilang pagbuboluntaryo na magturo ng matematika at sa iba pang volunteers na tumulong sa nasabing library program. Tunay ngang maganda ang mga aktibidad na yan, Clint, upang hindi masyadong tutok ang ating mga kabataan lalo na sa kanilang mga gadget. Totoo, at magagamit din nila ang ganitong development sa kanilang pag-aaral at mas ma-develop pa ang kanilang mga skills dito nga sa kanilang pag-aaral. And balikan ko lang pala itong national and local elections, naging matagumpay itong naganap na halalan dito sa Cordillera. Of course, thankful din tayo sa ating mga kababayan na lumabas at bumoto noong May 12. Tama, at ayon nga sa ating Police Regional Office Cordillera ay talagang generally peaceful ang election dito sa Cordillera at sa patuloy nga na pagtutulungan ng mga ahensya ay naging successful itong national and local elections. Yes, and hopefully ang ating mga nahalal na opisyal, gampanan din nila ng maigi ang kanilang mga tungkulin upang haan nga mapa ay hindi madismaya ang mga bumoto sa kanila. Totoo. Ayan, so yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo.
Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region, at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Evasco Gasingan. At ako naman po si Clintis Vantutanes na Imbag Amalong.